Ano na nga ba ang nangyayari sa mundo? Tapos ng eleksyon sa Pinas, dito sa Amerika, nagkakagulo sa presyo ng bilihin dahil tumaas na yung ibang commodities kagaya ng mga household na galing sa China. Ang topic ko po ngayon ay may konting politics at may konting business. Kung sino yung gustong makinig, ay sana makapulot ka ng konting aral sa nangyayari ngayon sa Amerika. Alam po ang lahat na ang presidente ngayon ay si Donald Trump. Medyo mahigpit sa kakampi niya na mga bansa. Sabi nga nila nag-traitor daw. Gawa nung pagkatapos siyang ma-elect, yung mga dating mga kadikit niya na mga bansa, kagaya ng Europe, Canada, maging ang Japan at Pilipinas ay tinaasan niya ng tariff. Ano nga ba yung tariff? Ang tariff po ay ang pagdadala ng mga produkto. Halimbawa, ang Pilipinas, ano yung mga produkto na ini-import sa abroad, kagaya sa Japan o sa US. Ang product ng Pilipinas na number 1 dito sa US na nakikita ko ay ang virgin coconut oil, yung pineapple, dried pineapple, yung dried na coconut na parang chips. Yun ang mga nakikita ko na agricultural product. At saka yung mga pasalubong na galing sa Ratan na ang sabi ni Trump on hold ang tariff ng 90 days. Kaya pansamantagal ay ginawa niyang 10% except China na nagbabangayan sila ngayon at 30%. Pag nagbenta ang China, we charge them 30%. Pero pag ang Amerika nagbenta sa China, ang babayadan ng Amerika is 10%. Lugi, di ba? Mahirap intindihin, pero yun ang pagkakaunawa ko na sinasamantala daw ang mga bansa, lalo ang China, na tagain o milk the cow, ika nga. Dahil nga sa matagal na panahon na ang China ay nangunguna sa commercial or industrial manufacturing. Sa lahat ng makikita mo, maging baby commodities, household commodities, agricultural, you name it. Lahat manufacturing sila. Bakit nagkaganon? Pati mga barko na ang sinasabi dun sa balita, ang number 1 manufacturer during World War II ng mga barko ay ang Amerika. Bakit nawala? Mahirap isipin, mahirap tanggapin, pero sabi nga ni Jack Ma na base doon sa napanood ko na sa YouTube, hindi niya sinisisi ang China kung bakit naging giant siya sa larangan ng manufacturing. Sinasabi niya doon, hindi namin kinukuha
ang iyong product, ang iyong company, kayo na kano ay ibinenta nyo ang karapatan nyo na mag-manufactured sa China. Hindi ko maunawahan kung bakit ganun, pero sabi ni Trump is about time to offer na ang manufacturing ay back to US. Kasi kung kagaya ng iPhone, Caterpillar, or I would say John Deere, yung agricultural na machine, gustong umalis sa Amerika dahil nga sa malaking payroll na binibitawan ng management. Kaya nandyan sila sa Mexico, sa ibang bansa. Sinasabi na backdoor daw kasi para maiwasan ng tariff. Pero sabi ni Trump, bumalik kayo dito sa Amerika and wala kayong tariff plus mayroon kayong incentive sa tax. Yan, napunta tayo sa politics. Pero ang sarap intindihin, ang sarap unawahin kung ikaw ay naglalaro sa stock market. Kanya nung unang 2 months, February, March, April, bumagsak ang economy ng China dahil nga sa binigay niya na 250% ba naman. So ngayon ginawa niyang 147 hanggang sa bumaba ng 30%. Kanya makikita mo ngayon sa stock market is up and down, which is in last 2 weeks gumanda na ang stock market. Kaya tama yung sabi niya na for the time being, mag-a-adjust ang buong mundo na nakasanayan sa komersyo na ang Amerika ay ginagatasan. Daming pagbabago. Yung mga healthcare pala ng Europe, nagsusubsidize ang Amerika. Titigil niya rin ang mga donation at mga exist na department sa Amerika. Nakalungkot lang kasi apektado silang lahat dahil ang USPS, ang federal government, state government ay nagbawas sila ng kulang-kulang mahigit. Kahit na 20 years ka na, sabi mo, binoto naman kita bakit mo ko tatanggalin? Kailan daw mag-cut ng expenses, unnecessary expenses, kasi dito sa US kasi pag sinabi mong government jobs, papitik-pitik ka lang. Buti pa yung mga private companies, doon sila naghihirap na magtrabaho ng overtime, gano'n. Kasi kung sa jury duty, ang jury duty ay tatawagin ka ng county, munisipyo na ikaw ay magiging testigo, magiging juror sa isang akusado. At kung ikaw ay nasa government sector or sa Medicare, policing ka dahil kailangan ka ng taong bayan. Pero pag ikaw ay nasa private, ikaw ay yung kukunin nila kasi charge mo yun sa vacation. Sari-saring mga bali-balita. Ngayon, tapos na ang politics sa Pinas. Maraming nangako na ganitong gagawin, maraming ayuda, magkakamag-anak, kakapatid, ang nasa politika o magkakalaban. Pangit.
kapatid mo, uncle mo, kamag-anak mo, magkakalaban. Di na lang nagbigayan. Ganun yata ang crab mentality. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. Kaya mag-relax-relax lang. At tignan natin kung ano mangyayari in the next 4 years na government ni Trump.